Gabi ng Misteryo. Punta tayo and we can share kung ano yung mga messages nila sa tao. Unang-una, Ray, yung pagbisita sa mga nature places, yung kabundukan, Mount Banahaw, itong Ciudad Verdadero, ay nadadagdagan yung ating pong lakas in terms of electricity, at saka yung energy po. At ang mga matataas na lugar tulad ng history ni Christ, ay doon po tayo nakakatanggap ng klaro na signal galing sa ating Diyos o galing kung sino man pong divine beings. Kasi wala masyadong interference dun sa mga lugar na yon, at itong mga sagradong lugar ay inaantay tayo, Ray. Pinapaalala sa atin. Meron kaming mga sinasabi sa inyo pero hindi nyo kami naririnig. Pero pag nasa Ciudad Verdadero ka, nasa Banahaw ka, ito ay madali nating natatanggap. Tama. Kaya mahalaga na maging habit po natin na pumunta sa mga lugar tulad na nabanggit, lalo na po sa Ciudad Verdadero, dahil ito po ay parang naialay na sa purpose na makinig or mag-meditate o tanggapin ang anumang mensahe na dapat nating na lalaman, tulad yung mga binigay sa ating team, lalo na sa inyo, yung pag-aalaga ng nature na napakahalaga. So yung binabanggit po ninyo, may binabanggit kasi na hindi natin naririnig, pero yung iba naririnig pero ayaw makinig. Tama po yan. O di ba? Nagbibingi-bingian. O di ba? Yun eh. 100. Wala akong naririnig. Pero mayroon naman talaga naririnig pero ayaw lang makinggan. So maaring napapakinggan, ayaw lang isagawa. Yun ang tama. na Ayaw interpretation. i-practice. Ayun. Wala naman siguro masyadong requirement. Actually, ang sinasabi ni Impo right now, ang syudad is very open to people who are on their spiritual path, yung mga naa-awaken, yung mga interesadong ma-awaken, yung mga nagpa-practice para continuously maganda ang energy, kaming mga Reiki practitioners. Mga light workers. Yes, mga light workers, mga healers, yan. Kasi kailangan maganda ang energy namin to share with other people. So, technically, yung mga masasamang loob, no na talaga yan. Although, hindi naman talaga. sila magiging interesado to begin with. Kung gusto mo para na pumunta, why doon. not, di ba? Malay mo, biglang mag-turntable, ano? Nagbago na paglabas. Pwede rin, Paglabas, oo. santo na. It's a miracle. Kung yung pagpasok ang itim-itim ng kanyang kaluluwa, pero paglabas ang linis-linis na kumikinang. Nagniningning. Oh, di ba? Actually, na-experience natin yan sa mga sacred places, di ba, Ma'am Jo? Kara, I think mararamdaman, and of course, I think kapag unti-unti ma-activate yung clairvoyance mo, makikita mo yun sa tao eh. Ako, personally, nung ako'y nagpunta ng Banahaw no, Ma'am Jo, sabi ng nanay ko pagkagaling ko sa Banahaw, ba't ang liwa-liwanag ng mukha mo, anak? Di ba ang itim-itim mo naman? Ba't ang liwa-liwanag ng tingin ko sa'yo? Maliwanag ba? Di ba may itim? Lalo nga ako ng itim dahil sa, di ba? Outdoor yun eh, di ba? Ano yun, Ma'am Jo, no? Bakit nagre-reflect sa mukha, no? Yun po yung pagsikat ng inyong siyempre po sa lugar na yun, nadagdagan ang inyong connection sa divine beings, nadagdagan din ang inyong kuryente. Ilalapad po ang ating aura. Yun po ang Ayun. nakikita ng mga tao na kanilang reaction ay naging Ang maliwanag liwanag ng mukha mo. Totoo Para po kang yun. bagong face. Kung Ano? halimbawa Bagong dumating ka facial. doon na 50 wattage, Oo. ay pag galing mo doon, maging 500 wattage ka na. Maliwanag na talaga. Tapos ang matindi nun, yan tulad sa syudad actually, kahit na mapagod, alam mo pagod ka pero parang hindi ka pagod eh. Di ba? Na-feel mo ba yun, Miss Cara? Right after our visit sa syudad, ano yung feeling mo? Kasi hindi naman tayo masyado nakatulog, di ba? Nasa biyahe tayo. Parang may oras pa ako gumawa ng ano pang kailangan kong gawin sa rest of the day. Oo. Dami kong pang energy. Yun nga eh, ha? Actually, hindi na sa syudad, sa ibang mga sacred places, ganun yun ang feeling. I think, di ba, Miss Marikis, nagsishare yung nature sa atin ng energies. Right.
Actually, doon pumapasok yung grounding. Alright. Kaya tayo nagpupunta doon para ma-flush out natin yung toxins na naiipon natin from eating sugar, from not sleeping, from the hustle and bustle ng daily life natin, stressful Aray. work, di ba? Oo. When we go there, ina-absorb ni Mother Nature yun. Kaya nga ina-advise na alagaan ang Mother ating Nature. Ayun, Mother Yes. Nature. Yun ang Kasi point dyan. Oo. sila ang nagsusupport sa atin. Ayan. Ayan, excited Yan, akong i-share yung yes, message na yan. oo. Kasi kanina ko lang nakuha yung message na Wow. yan. Mhm. Sabi niya, sa kauna-unahang pagkakataon, actually masyadong malalim yung pananagalog niya, Ba? no? Taga-Southern Tagalog eh. Oo. Quezon Province yan. Okay, pero ako kasi Lukban, hindi ako magaling Sampaloc. magtagalog eh. Pag masyado nang malalim yung pananagalog mo, hindi na ikaw yun. Kaya nga. Sabi Oo. niya, sa kauna-unahang pagkakataon, nais kong pumunta para maibahagi ang mensahe sa karamihan ng tao. Sa mga nais makinig, sa mga bukas ang damdamin nila para sa mensaheng ito. Nandirito ako ngayon para i-offer at i-alok sa inyo ang pagkakataon na matunghayan ang paglilinis sa bukal. Ito ay hindi lamang paglilinis ng pisikal, hindi nyo naman kailangang maligo ng pisikal, pero ang tubig na ito ay lumilinis sa ating mga puso, damdamin at pag-iisip. Napansin ko na sa buhay ngayon ng tao ay napakarami ng kaguluhan ng pag-iisip. Hindi na ganun kadaling na kumonekta sa kanilang mga sarili, sa kanilang higher self. Yun ang isang purpose kung bakit iniimbitahan nila tayo na pumunta sa bukal na yon. Linisin yung negativity sa ating mind, negativity and heaviness sa ating heart. Yung mga nakakaramdam na gumising ng umaga, bakit ako malungkot? Kahapon masaya naman ako. Hindi mo alam kung bakit. Kasi nandoon yung toxins ng stress, negativity everyday. So, si Diwata, iniimbitahan tayo na tunghayan. Hindi sa parisan ha. Ha? Hindi yung pares ha. Ay, hindi sa parisan. Sorry po. Oh. Iniimbitahan niya tayo na maglinis ng ating panloob, hindi lang mang panlabas. Our inner self. Yes, inner self. Yan. Kung naliligo tayo, outer self natin, yung inner self natin dapat linisin natin. Alright. May pangalan ho ba kayo? Hanggang ngayon, nagtatanong ako, ano mo pangalan? wala. Meron ba? Wala. Actually, sa totoo lang, nung panahon ni Engineer Orihuela, ang tawag dun sa lugar na yon, yung nagcha-channel kay Engineer Orihuela ay kalikasan. I think we can call her kalikasan. No, she said, diwata lang daw ng kabutihan at kalinisan. Alright. Yun ang sinasabi niya. Okay. Salamat po. Ayan. Wag na ho nating ipilit kung anong gusto niya tao. Basta yun. Kung ano yung gusto niya, yung request, yun na lang. Ayan na. Cretan Labyrinth. Cretan Labyrinth yung tawag doon, di ba? Pero si Zeus, ang tawag niya doon is Power Labyrinth. Oh. Yung Power huling Labyrinth? punta natin doon, Wow. yes. Sabi niya sa akin, yun daw, pag-ikot doon is equivalent to peeling away. So, tinatanggal mo yung mga nakapatong sa'yo na nagpapabigat sa energy mo. Okay. So, when you get to the center, you become your true self. You find your true self. You let go of the things na weighing you down, nagpapalungkot sa'yo ng walang dahilan. Yan. Mga ganon, mga comparison sa iba, negative thoughts. Yan. So, very useful talaga yung walking meditation dun sa Cretan Labyrinth. Ayun. Tapos, pag nakarating ka na ng pinakagitna, Pag nakarating ka dun sa gitna, actually tube yun eh. Parang highway yun. para siyang para siyong portal, no? Yes. Open portal yun, yung gitna. Highway yun eh. Highway siya to the divine. Parang daanan ni Thor. Oo. Oo. Hindi, totoo. Pag pumunta ka dun sa nakatayo ka sa gitna, Oo, mararamdaman boom! mo yung diba? energy na parang Oo. hinihigop ka Oo. pataas. Wow. Oo. So, it's a universal portal, actually. Kung nakikita lang natin yung energies na yun, very, Ma'am Jo, siguro, wow, mapapawaw ka, di ba? Iba-ibang kulay ng energy. Tama po yun. Oo. Para kang nasa loob ng isang tube Yes. na umiikot yung different frequencies of colors at pinupurify ka pag ikaw ay sensitive. At yun naman pong nagwa-walking meditation, mapapansin po natin na lumalapad yung auric field nila. At saka yung mga chakras nila na-activate.
Di ba nakadaan ka din sa pinaka-chapel, meron dong indoor labyrinth din doon. Ano yung feeling mo naman doon nung ginagawa mo yung pag-ikot? Ano po, ang nag-ground po ako kasi yung pinaka-main ng work ko talaga sa is IT. So, stress. IT ka rin. Apo. Kaya pala magkatabi kayo. Ayun. So, stress sa work. So, parang yun na yung time na parang it's time to slow down. Yes. Tapos, slowly, since bago pa lang po ako sa spiritual stuff, tinatanong ko, ano ba yung path ko? Ano ba yung dapat kong gawin? Mhm. So, while thinking of yung suggestion ni Dr. Jo na habang lalakad is love and gratitude, dahan-dahan parang gumagaan yung pakiramdam ko. Then, So nawawala yung stress. Stress. Nahuhubaran ka, nafi-filter out yung yung energies mo, natatanggal yung mga basura. Ayan. Diba? Tapos, pagdating po sa gitna, ayun, nakapag-download ako ng kung ano yung gustong mensahe sabihin sa akin. Mensahe. Ano yung mensahe? Ang sa akin is since bago ako at malapit ako sa family namin kasi Catholic. Yes. And so malapit kay Jesus, sa mga Kay mga Mary. Mother sa mga Mary. santo. Ako po, malapit po ako sa angels. Yeah. So- Tuwan-tuwa rin si San Michael yan. Sige. Go ahead daw. Apo. Go ahead. So sabi sa akin na ituloy ko yung pagre-reiki tapos kasama ko naman sila. At hindi ako mag-isa doon. Ayan ha. O yan ha mga kababayan. All beings are present sa Ciudad Verdadero. Depende sa pangangailangan mo. At that time na nandoon kayo. Ayun. Yun ang pinapakita rin dito. I think we can also ask questions sa mga online natin. Si Sir Francis, nakadaan ka dun sa indoor labyrinth. Ano yung feeling nung umikot ka? Parang lumilipad. Parang lumilipad. Wow. Ayos. Kasi Opo. ako'y bago pa lang nag-start yung Opo. na minstruct kami na to enter the indoor labyrinth. Ginagawa na namin ni Nakate sa simula pa lang. Opo. So very light yung feeling, and then I was asking already a question, and nung pagkadating ko sa sentro, I was able to receive a message dun sa question ko. And yeah, but the feeling parang very light, parang lumilipad. Ganun yung pakiramdam. So, floating, no? Parang Floating, yes. That's the word. iniaangat ka from Yes, your yes. physical senses. I think that's it. Yun yung feeling. That's right. I think yun din yung katuparan ng wish mo na you have to meet your higher self. Kaya ka iniaangat. Right, oo nga. Oo. Nagawa mo ba yun, Sir Francis, na communicate ka, "Oy, are you my higher self?" Ganun. Di ba? Tama Oo. yan. Oo. I think yun eh. Yun yung purpose na. Pero yung feeling, ano siya? Yes, yun yung feeling. Gumaan Very yung- light, parang lumilipad. Oo. Wow. Hindi ka ba nangilabot? Merong syempreng parang sa likod ng batok, di ba? Yung parang nag-rise yung mga buhok ko sa likod ng batok ko. So, ganung feeling while walking. Na yun nga, very light at the same time, parang may literal na kasabihan or expression tayo na yung mga hair natin sa likod umaangat Correct. din literally. Oo. So ganun yung feeling. Oo. Totoo yan. Si Miss Katrina kaya, ano yung feeling mo dun sa labyrinth, Miss Katrina, nung dumaan ka? Parang minamahal ako. Ayun. Talagang todong mahal. Mhm. Sabi, anak, buti nakarating ka. Ganun na. First time ko po yun ha. Tapos Oo. late notice na invitation pa ako ni Reiki Master Joe, ni Dr. Joe. Oo. Ayan. Nasaan ka ba parang dati, anak? meant to Ba't ngayon ka lang? Sabi siguro. Ang tagal kitang hinanap. Ang tagal kitang hinintay. Ako rin, Oo. pinapahanap ko. Hindi ka ba nakaramdam na parang naiyak ka during that time?
Umiiyak na ako Umiiyak sa ka. ride. Mm. Sa like, papunta doon. Mm. Pero hindi ko alam bakit. Okay lang yun. Parang kala ko teary-eyed lang. Mm. Pero meron na ring emotional release yung nangyayari. Ayan, naku. Ayan na. O yan ha, ating mga kababayan ha. Ano to, one to sawa na ano to, na pagbabahagi na ma-experience tungkol sa Ciudad Verdadero. And of course, we can also acknowledge yung ating mga kababayan. Gabi ng Misteryo.